Gaya po na nabanggit ko kanina lang, makakausap natin this morning ang Executive Director ng National Water Resources Board, si Dr. Civilio David Jr. Dr. David, sir, magandang umaga po. Magandang umaga po, kasamang Alan at sa ating mga tagapakinig po at tagapanood po ng inyong programa. Yes, sir. Pag-usapan ho natin, sir, itong Pax Silica Project. Ito ay isang initiative ng Estados Unidos, ano? At ito'y isang economic security framework na naglalayong bumuo ng maayos, ano? Isang global supply chain para sa AI, artificial intelligence at semiconductor industry. At siyempre, kasama ho dyan ang Pilipinas, ang isa sa mga nakikitang lugar ay dito sa Tarlac, ano po, sa New Clark City sa Tarlac. Meron ho kasing nagpapahayag ng pangamba halimbawa, ano, tungkol dito sa posibleng epekto raw nito sa komunidad. Sa panig po ng ating National Water Resources Board, ano po, paano matitiyak na magiging maayos ang supply at ang kalidad ng tubig, ano, dyan sa mga karatig lugar, dahil kailangan daw of course ang sufficient na supply ng tubig, para dyan sa proyekto na iyan. Sa panig po ng National Water Resources Board, Sir, Dr. David, ano po ang inyong pagtiyak tungkol dito sa usaping ito, sir? Opo, no, kung titingnan po natin, no, yung sinasagapang inisyatibong ito ng Pax Silica, no, dito po sa New Clark City, ay ito napag-uusapan po yung pangangailangan nila sa tubig. Tayo naman po, no, sa NWRB ay tinitingnan po natin yan, no, sa pamamagitan, no, dapat po nakapaloob ito, no, sa tinatawag nating Sustainable Water Resources Management Framework Opo. ng buong New Clark City po. Kasi alam naman po natin, dito po sa ito pong New Clark City ay isang development, no, project po or initiative ng ating pamahalaan na hindi naman po Pax Silica ang nakapaloob dyan. Kaya nga po, at titingnan po natin dyan, ano ba yung pangangailangan, no, ng New Clark City, kasama na rin po, no, yung Pax Silica project. Kaya nga po, doon po natin siya titingnan. So sa ngayon po, no, sa batay naman po sa initial assessment ng NWRB sa tubig, ay may sapat naman pong mga water resources sa lugar, no, upang masuportahan po, no, ang pangailangan ng proyekto o itong inisyatibo ng Pax Silica. Kasama na rin po, no, yung pangailangan, no, ng mga komunidad na nakapaligid po diyan, no, sa New Clark City at ay mga nakapaloob pa rin po. Ganun pa man, no, kasamang Alan, ay hindi rin po di pa rin po dito nagtatapos, no, ang papel ng NWRB. Patuloy po natin i-monitor yan, no, yung paggamit nila sa tubig at yung kailangan po silang sumunod, no, sa lahat ng kondisyon ng water ng itong kung mga water rights po, no, na umiiral sa mga regulasyon po natin. Kasama na rin po yung mas sustainable, no, pangalaga po ng ating kalikasan at yung watershed po, no, kasamang alang. Kasi sabi nga ho natin, Yes. ay kung ginagamit po natin ang tubig ay yung pong watershed, no, na kung saan po natin kinukuha yan ay kailangan din po natin mapangalagaan para naman po mabigyan yung pangailangan natin sa tubig. At sa ganito pong sitwasyon ay binibigyan na rin po, pa rin po naman natin ng prioridad, no, ng pamahalaan na manatiling ligtas itong tubig at sapat po ang supply ng tubig para po sa publiko, lalo po dito sa New Clark City at makarating lugar po. Yan, and maski si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. nabanggit din yan na hindi naman maaprubahan ang anumang malalaking industrial project kung walang sustainable water management system. And of course, gaya nga ng inyong binanggit, dahil kayo po ang pangunahing ahensya na nangangasiwa sa water resources natin, nandiyan ang assurance galing sa inyo na matutugunan ng Pax Silica Project yung pamantayan na binabanggit po ninyo kanina, Dr. David, sir. Opo, no, lubos po nating sinusuportahan, no, itong pahayag po ng ating butihing sekretary
at sabi nga ho naman natin ay tayo naman po no sa NWRB at kasama po natin ang DNR dito ay yung sustainable water management ay hindi lamang po ito requirement kundi batayan po no sa pagbibigay natin ng water permit no. Kaya bago po natin pahinuntulutan no, ang paggamit ng tubig ay sinusuri na muna natin ang kapasidad ng pinagkukunan. Lalo po, paano yung demand ng komunidad at mga proyekto, pati na rin po no, yung buong ecosystem po. No? Sabi nga ho natin, hindi lang naman po yung mga pangailangan ng New Clark City o karatig lugar ang nangangailangan din ng tubig. Yung pong environment, no? Isa rin po siyang stakeholder dyan na kailangan din po nating pangalagaan at kailangan po ng bigyan ng protection. Kasi nga po, siya rin naman po ang magsusustain ng kalidad at availability ng tubig sa long term po. Ayun, okay. Now, sa related na aspeto ng tubig, kumusta ang ating mga watershed areas base sa monitoring ng ating National Water Resources Board? Lalo na, although ngayon nagkakaroon ng mga pag-ulan, pero ina-anticipate of course ang maaring maging epekto naman nitong impending na El Nino sa ating bansa. Kasama na of course ang supply ng tubig, Dr. David, sir. Tama po yan, no? Kasamang Alan. Sabi nga ho natin ay ito pong El Nino ay may tuturing nating medyo para sabi natin isa sa mga malakas no or na epekto nito sa atin sa history po no. Katunayan po no itong mga dams natin na pinagkukunan po natin ng tubig ay sa ngayon po ay nakakaranas po no ng kakulangan ng mga pag-ulan no na medyo sabi nga natin historically ay nakakaranas tayo ng mga mas mababang level po no. Katunayan nga po itong sa Angat ay mas mababa po ng mga 5 metro doon sa yung natala dati no na mababang level po ng Angat Dam dahil na rin po no sa kakulangan ng pag-ulan. Kaya nga po patuloy po no yung panawagan natin no sa kababayan po natin no na hangga't maaari po ay magtipid po tayo, maging mas responsable po ay sa ganito pong sa ngayon pong panahon kasama Alan ay bawat patak po ay napaka-importante no. So yung pong mga non-essential no na mga paggamit ng tubig no yung mga pagkakarwash po ay kung maaari po kung hindi naman po masyadong madumi pa yung sasakyan ay baka maaari pong wag muna natin medyo bawasan po natin yung mga yan at kung maaari po ay gumamit tayo ng tubig ulan no at kung pwedeng ipunin po ito kasi sabi nga nito nag-uulan po dito no sa Metro Manila at pero doon po sa watershed ay hindi pa kaya hangga't maaari po ay pwede po nating ipunin ito at gamitin sa ibang mga pangailangan po natin lalo po yung mga non-essential at yung mga essential kagaya po ng mga pag-flush ng mga CR po natin o kundi paghuhugas ay mapapakinabangan po natin ito. Ngayon po natin kailangan kasamang Alan no yung suporta ng publiko no. Gusto ko nating i-manage yung supply po natin pero sabi nga ho natin medyo may limitasyon din po yan kasi nga po umaasa po tayo sa mga pag-ulan na hanggang sa ngayon po ay sa mga kabundukan po natin ay hindi pa po nakakaranas ng mga sapat na pag-ulan. Okay. Well, Dr. David, ganito po. Babalikan ko lang ng konti. Nabanggit niyo yung level sa kasalukuyan ng tubig sa Angat Dam. May nabanggit ko yung ng 5 meters. 5 meters below the normal operating level na 180 meters o 5 meters kung ikukumpara sa mababang level na naitala noon, sir? Tama po yun, no? Yung mas mababang level. No? Yung normal po kasi 180, nasa 152 po ngayon. No? So halos ano po yan, mga more than 20 meters po na mas mababa siya no doon sa normal yung minimum operating level na 180 meters. Pero yung pong natala kasi dati na historically na mababa ay yung 157.55 noong 2010 no 157.55 po noong 2010. Ngayon po ay nasa 152 na lang siya no. So medyo mas mababa po siya ng 5 meters doon sa recorded no. Recorded na mababang level po. Pinakamababang level po ng
Angat Dam na lumalabas po kasamang Alan sa ngayon ito pong level na to ay isa ng recorded na pinakamababang level po ng dam. So far, the lowest na recorded na level ng Angat Dam in recent history. Kumbaga, ang nagdaang pinakamababa was 2010 at mas mataas ng 5 metro, 157 Tama po meters. yun. Ngayon, 152. Tama po 'yon kasamang Alan. Tama Okay. po 'yon. Sa lengguwahe po, ika nga ng ating National Water Resources Board, pag sinabing 152 point something meters ang level ng tubig sa Angat, ito po ano? How would you describe this, Doc? Ito ba'y critical o paano po ang technical na description sa level ng tubig Opo, na yun, sir? nung bumaba pa po na po no sa 160 meters no, yun po kasi ang sinasabi nating critical level Opo. no. Kaya nga po nung bumaba po yan ay ano po na nag-declare na tayo na nasa critical level no ang level po ng Angat Dam at patuloy po siyang bumababa. Kaya po sa ngayon kasamang Alan ay tayo naman po ay nakikipag-ugnayan no sa NWSS po no at siya po kasi nangangasiwa ng distribution ng tubig, paano po mapakinabangan yung iba na nating mapagkukunan no para po makatulong no dito sa kakulangan ng pag-ulan sa Angat Dam no. Nandiyan po yung mga ibang dam kagaya po nung Lamesa, Ipo Dam at itong mga water treatment facilities po no dito sa Laguna Lake at yung po mga deep wells no pinayagan na rin po natin ng NWSS at mga konsesyonaryo na i-activate po no yung mga standby deep wells kasi nga po ito po ay makakatulong no mga karagdagang mapagkukunan po ng tubig iyan no bukod po sa binibigay na tubig po ng Angat Dam kasi nga po sa ngayon dahil below critical medyo may limitasyon na rin po sa pagbibigay ng tubig na regular or normal tubig na binibigay po natin mula sa Angat Dam. Okay, so sa panig po ng National Water Resources Board, mayroong rekomendasyon na ba sa mga water concessionaires, halimbawa dito sa Metro Manila, na magbawas na ng volume ng tubig na sinusupply sa mga households araw-araw, sir? Sa ngayon po, ginagawa na rin po dati yan, no, yung pagbabawas po ng pressure, no, kasama no, yung pressure management, lalo po yan sa mga parteng medyo off-peak hours no yung mga sa gabi no para naman po hindi maramdaman ng kababayan po natin. At yan po ay inumpisahan na dati pa no pero sa ngayon po dahil patuloy po no yung pagbaba ng level ng dam at may kakulangan ng pag-ulan ay pinagustuhan natin pagtingin no yung kasi kung yung demand naman no yung paggamit no doon po sana tayo pwedeng makatulong lalo na po yung publiko yung paggamit po no yung pagtitipid at tamang paggamit po ng tubig natin at yung mga tagas po no kasamang Alan napaka-importante po niyan no at kailangan nating maagapan no ng karampatang lunas agad-agad po para naman po sabi nga ho natin sa kasalukuyang sitwasyon po natin, bawat patak po ngayon, medyo importante po para mas mabigyan naman natin ng matugunan din natin no, yung mga basic po na pangangailangan po natin sa inaharap po. Okay. Isang puntos pa, Dr. David, sir, considering this situation o this level ng tubig, napakababa sa Angat Dam, meron na ho bang recommendation o coordination ang National Water Resources Board, halimbawa, sa kinaukulang ahensya ng pamahalaan, Pag-asa, Philippine Air Force, posibleng magkaroon ba ng cloud seeding operations doon sa mga watershed areas para makapag-induce ng ulan at makadagdag sa level ng tubig sa Angat, sir? Opo, no, ano po yan, no? Nung palang pong mga nagbigay na ng advisory ang Pag-asa, ay patuloy po tayo nakikipag-unayan kung sakali pong ito ibang inisyatibo kagaya nga po ng cloud seeding no kung makakatulong yan no sa ating kasalukuyang sitwasyon pero kasama nga lang particular po no sa Angat Dam sa ngayon ay ang gusto ho sana natin yung mas malawakang pag-ulan no doon po sa watershed kasi po medyo mababa po siya at pagka medyo ganito po may habagat, may pangamba ng bagyo
kung minsan po yung effectivity din po ng cloud seeding operations medyo nag-ingat din po tayo kasi kung uulan din naman po sa watershed bakit kakailanganin pa mag-cloud seeding, no? Opo. Pero doon po sa mga ibang lugar, sa labas po ng Metro Manila ay patuloy po, no, yung ugnayan ng iba-ibang pamahalaan po, no, kagaya po ng DA at NIA at Pag-asa kung paano po makakatulong itong cloud seeding operations kasi nga po itong epekto ng El Nino kasamang alam medyo malawakan po, no. Kung tayo po ngayon ay tinitingnan natin dito sa Metro Manila, yung water supply ay sa labas po ng Metro Manila ay yung pong mga sa sektor na agrikultura. Opo. Kasama na rin po itong sa area ng Angat ay nangangailangan din po ng karapatang supply ng tubig para mapagalagaan yung pangailangan nila. Okay. Well, Dr. David, sir, in closing, mensahe, paalala sa ating mga kababayan na makiisa sa pagtitipid sa tubig, sir. Go ahead, please. Yes, kasama lang. So sa ngayon po ay tayo po ay nakikipag-nanawagan, no, sa ating mga kababayan po, no. Sa kasalukuyan po ay patuloy pong naramdaman natin, no, itong initial epekto ng El Nino at wala ho masyadong mga pag-ulan. Kaya nanganawagan po tayo na hangga't maaari po ay gamitin ng tama yung tubig po natin at maging mas responsable, mag-recycle at mag-harvest po, no. Pwedeng ipunin natin yung mga tubig ulan po, no, para mapakinabangan at magamit natin sa ibang mga pangailangan para naman po tayo mabawasan yung dependency natin, no, doon sa mga sa tubig kagaya po ng Angat Dam na sa ganito pong sa kasalukuyang sitwasyon po ay kailangan po natin sa ngayon. Maraming salamat po. Yes, sir. Thank you. Dr. Civilio David Jr., ang head ng National Water Resources Board. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radio Publiko 738 AM.